Samantala, umaasa si Senador J.V. Ejercito na kabilang sa mga maiuuwi ni Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang biyahe sa Japan ay ang pagpapabuti sa railway system ng Pilipinas. Ayon sa Senador, malaki ang maitutulong nito sa pagresolba ng problema sa trapiko. Kabilang si Ejercito sa delegasyon ni Pangulong Duterte sa kanyang pagbisita sa Japan. Ulat mula sa aming kasama, si Marita Muahe. Umaasa si Senador J.V. Ejercito na ang kanilang pagbisita sa bansang Japan ay magbubunga ng maganda upang magkaroon ng railway system sa bansa. Isa ako sa mga nagpupush sa railway system and the mass transport system. No? And I'm hoping that the state visit to Japan, sana magkaroon ng linaw that Japan is one of the biggest, if not the biggest, overseas development assistance donor to the Philippines, especially when it comes to infrastructure projects. So ako naman, bilang railway system advocate for the past several years, ay maasa ko na sana man magkaroon na ng katuparan, no? Itong panaginip na magkaroon ng isang moderno at maayos na railway system sa atin. Na sa tingin ko ay we are behind, no? By not 5, not 10, we are behind by probably 15 to 20 years already. Si Senator Ejercito lamang ang nag-iisang senador na naimbitang sumama sa delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang state visit sa Japan. I'm deeply honored to be invited to join the President's state visit to Japan. As the only senator was invited, of course, sabi ko nga, mas lalo kung talaga kinakailangan ko sumama. Probably one of the reasons siguro narinig niya, probably from Secretary Tugade, na talagang isa ako sa mga nagpupush sa railway system and the mass transport system. No? Para sa senador, pinaka-urgent umanong masolusyonan sa ngayon na maisaayos ang Manila-Malolos at Manila-Calamba lines. Ngayon, there are about 25,000 to 30,000 cars being sold every month nationwide, no? And 60% is in Metro Manila. And we cannot regulate. Dapat siguro i-regulate natin sales ng vehicles, but we cannot do that without presenting an alternative. Dapat umanong maisaayos na ang ating railway system at may mailatag ng riles hanggang sa susunod na 2 taon. May mga benepisyong maaari umanong matamo sa pagkakaroon ng maayos at functional na railway system sa bansa. Kaya ako po tinutulak to, hindi lamang sa traffic congestion, no? Ako'y may naniniwala na mapakarami ang benepisyong maidudulot ng railway system, no? Una-una yung cost of transport of goods mapapababa, yung cost ng yung congestion, of course, ay yan ang pinaka masosolve nito. And pangatlo ay yung spread out nito on development, no? Hindi lamang ngayon nakikita natin, lagi nasa Metro Manila, nasa Cebu, nasa Davao ang sentro ng lahat ng economic activity. But with a modern and reliable railway system, palagay ko yung mga probinsyang dadaanan nito ay magkakaroon din ng pagkakataon na mag-develop. May kamahalan ang magagasto sa proyektong ito, subalit mas marami naman ang magandang maidudulot sa bansa. Para sa PTV News, Marita Muahe.